channel. This is my channel. Yan. Mostly ang mga contents na mapamap. Parang tanga, no? Hirap pala magsalita mag-isa. Hi guys! This is my channel. This is my channel. This is my channel. Channel. This is my channel. Channel ko to. Opo. Channel ko to. Yes, this is my channel. Channel ko nga to. So, yun na nga. Naisipan kong gumawa ng sarili kong channel dahil sa channel na to, mostly ang mapapanood yung mga contents ay mga reviews, hauls, make-ups, kaartihan, kakikayan, and kahit anong mga girly stuffs or whatever na pwede kong gawin. Pero syempre, meron pa rin ang Team Ivin. Sa Team Ivin naman, dun nyo pa rin mapapanood yung mga videos namin ni Ivin together. So, yun na nga po. At dahil po doon ay naisipan kong simulan ng aking first vlog sa 20 Facts About Me. So, simulan na natin to! Unang-una, ang aking full name. Ako po si Aiko Lee Crisostomo Madlang Awa. Opo, Tagalog na Tagalog, Pinoy na Pinoy. Yung Lee, name ko rin yon. Dati, laging napagkakamalan ng surname ko yon dahil nga sa tatay ko. So, yun nga. Currently, living po ako dito sa Japan. Nandito ako sa Japan 2 years na. Actually, 2 years pa lang. Dahil ang tatay ko po ay Japanese. Opo, half Japanese po ako. At ang mother ko naman ay Filipina. So, hi mama, I love you, I miss you. So, yun na nga. Ang tatay ko, medyo late na ako napunta dito dahil late na naasikaso yung papel ko. At dahil, actually sa Pilipinas, illegitimate nga ako. Wala sa birth certificate ko yung name ng papa ko. Dahil dati, parang kapag hindi pa kasal yung parents mo, hindi mo pa pwedeng ilagay yung dalhin yung name ng tatay mo. Unlike ngayon, na pwede na yung ganun, may batas na sa atin na ganun ngayon. So, yun, medyo nahirapan kami sa pag-ayos ng papel ko dati dahil nga doon. Pero, na-acknowledge naman ako ni Papa dito. Hindi nga lang naging ganun kadali kumpara sa ibang mga nagpa-process ng ganun. Pero, at least, ito naman, naging okay naman. Acknowledge niya ako. At saka, alam nyo, kahit naman walang papel, sobrang thankful ako kasi love na love ako na aking tatay. Papa, I love you. At iyon, meron din akong sister. So, dalawa lang kaming magkapatid. Nasa Pilipinas siya ngayon, si Maymay. Hi, May. Sana gumaling na yung buni mo. Ay, hindi. Joke lang. Baka magalit si May. So, yun na nga. At meron din ako mga dogs sa Pilipinas. Si Momo, si Champ, si Moy Moy. Wala na si Inday eh. So, yun. Sila na lang yung nandun. Kung pwede ko lang sana sila madala dito, no? Yun. Sobrang love na love ko yung dog. Actually, dati, ayoko pa nga kasi maawain ako sa animals. Parang ayoko ba yung may isip na maaga silang mawawala, tapos baka hindi ko mabigay yung needs na kailangan nila, baka mapabayaan ko sila. Parang naawa ako, so habi ko, wag na lang. Pero nung natutunan ko naman, nung na-in-love naman ako, sobrang in love naman na dumating talaga sa point na katabi ko pa matulog, as in sobrang love na love, spoiled na spoiled sila sa akin. Kasi alam nyo, ang sarap magmahal. So, kahit sa animal, sa tao, ang sarap magmahal. So, yun na nga, moving on. So, sa age, pwede skip na lang yung age. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero, Gemini ako, tsaka Year of the Snake. Kaya na bahala maghula doon, Graduate ako ng college sa University of the East, Caloocan. Ang course ko nun ay Bachelor of Science, major in Communication Arts. So, yung vital statistics ko nga pala ay 36, 24, 36. Hindi, joke lang. Syempre, joke lang yun, Kasi bata pa lang ako, talagang chubby-chubby na ako. Siguro kasi nga hindi rin ako mahilig mag-exercise, hindi ko rin nakuha sa mama ko na sobrang hilig magaganyan-ganyan sa harap ng TV at kahit anong ginagawa niya. Ako hindi, tamad-tamad ako sa ganun, kaya ayun, ganito na ako mula noon. Pero sana naman, nasapian ako ng pagkasipag dahil gusto ko rin naman, kasi alam niyo dito sa Japan,
ang papayat ng tao. Yung mga size ng damit nila, halimbawa yung large nila, yung katumbas nun, medium pa lang sa atin. Kaya parang kapag ka bibili ka ng damit na large ka lang sa atin, double large, kaya parang, hala, ang laki ko naman, ganun. At saka, ang liliit talaga nila, kaya ang hirap mamili ng mga damit. Mahilig ako sumayaw, tsaka kumanta, kaso parang wala silang hilig sa akin. Pero okay lang, kahit wala silang hilig, hindi ako titigil. Kasi masayang sumayaw, tsaka kumanta. Tapos favorite food ko, parang wala naman akong hindi favorite. Mahilig ako sa pagkain. Hindi ako maselan sa pagkain. Halos lahat naman kinakain ko. Pwera sa taba. Hindi ako masyadong mahilig kumain ng bawat taba ng baboy, taba ng isda. Alam mo yung bangus, yung gitna nun, di ba? Pinagkakaguluhan yun ng karamihan. Pero ako, hindi. Sa'yo na yung ganun. Kasi parang nasusuya ako. Tsaka yung egg, gusto ko rin well done. Ayoko nung konting luto lang. Hindi ko kaya. Kaya alam nyo dito sa Japan, yung sushi, pili lang yung nakakain kong sushi. Kakakain ako ng tuna, ng shrimp, yung mga ganun. Pero yung mga sobrang fresh na talaga na nalalansahan ako, hindi ko kayang makain. Pero, masasabi ko talaga na favorite ko sigurong ulam, yung garlic buttered shrimp. Yun, mahilig ako doon. Kaya, mahilig ako magluto nun. Tsaka, sa gulay, wala rin akong inaayawang gulay. Mahilig ako sa gulay eh. Pero pagka kumain ako nun, gustong-gusto ko rin asparagus. Gustong-gusto ko yun, asparagus. Tapos, sa dessert, mahilig ako sa matamis, kaya nga siguro ako ganito. Sa dessert, madalas akong gumawa ng avocado, tapos may tapioca, tapos may condensed, tapos Bear Brand. Yun. Kaya dito sa Japan, medyo nahihirapan nga akong bumili ng Bear Brand. Umu-order pa talaga ako online. Tapos, guys, alam nyo, meron akong fear of heights. Yan, basta, takot ako, malululain ako. Gusto nyo ng ebidensya? Sige. Watch nyo to. Diba? Takot ako, ayoko nung ganun, hindi ko kaya, parang mamamatay ako. Maiiyak talaga ako, tapos mamamatay ako. Kahit na gustong-gusto ko ng adventure, gusto ko ng pero duwag ako, natatakot ako, kahit gusto kong subukan, hindi ko talaga magawa yon, yung mga rides na ganun. Yun, ano pa ba? Tapos, hindi ko rin pala, yung mga snakes, worms, snakes, ayoko yun. Ko kaya, nandidiri ako. Hindi naman siya nandidiri, pero ayoko yun, nanginginig akong gano'n. Kahit yung mga bags or shoes na gano'n, yung mga fashion na gano'n, hindi ko rin ganong bet yun eh, kasi nga, ayoko nung ganong texture. Pag nakakita ako ng gano'n, talaga nagaganyan ako, nangingisay ako. Yun, ayoko yun. Kahit na nagagandahan ako, minsan pag may nakita ako sa isang tao na suot niya ganun bag, yung shoes niya, ganun, nagagandahan ako, pero ako hindi ko kayang gamitin, kayang dalhin. Tapos sa love language pala, naniniwala ako na ang mga tao, hindi lang naman isa yung love language, no? Kasi parang, yun sa love language, lahat naman yon, yung 5 na yon, mahalaga sa isang relasyon. Pero yung ranking niya para sa akin, unang-una sa akin yung words of affirmation. Yan, gustong-gusto ko yung yung na-encourage ako, binubola-bola ako, doon, sobrang nagiging strength ko yon kapag nakakarinig ako ng mga ganon sa partner ko. Kilig na kilig ako. Ganon. Tapos, susunod sa akin yung quality time. Quality time kasi parang yun, gusto ko yung kasama kita, mas pipiliin mong makasama ako. Yun, gusto ko rin yung ganun. Nagiging rin sa akin yun. Dagdag points. Malaking bagay sa akin yun. And then, acts of service. Yung acts of service kasi para sa akin, parang kapag pinagsilbihan mo ako, parang pakiramdam ko, inaalagaan mo ako. Kaya, tuwan-tuwa ako doon kasi doon ko nararamdaman yung pagmamahal sa akin ng partner ko, pagka ganun. Tapos, yung physical touch, yun, ko rin yun, kasi nga, parang kasabay, di ba, sa words of affirmation, nandun din yung, habang sinasabihan ka ng magagandang salita, yung touch ka rin na parang yayakap-yakapin ka, yung mga ganun ba, kahit yun sa labas,
ang sarap sa pakiramdam na ganun. Parang feeling ko secure na secure ako, protected ako, yung ganun. Yan, masarap yon. Yung receiving gifts, siya siguro yung parang pinaka-list sa akin. Syempre masaya yun, kahit naman sino. Gustong-gusto ko rin yun, no? Kahit sino naman gusto yung nakakatanggap ng gifts. Pero, kung papapiliin ako na yun lang, wala yung naunang mga love languages. Parang mas pipiliin ko yung mga nauna, yung una, kaysa yun. Mas, hindi ako masyadong materialistic kasi. Mas pipiliin ko yung time mo kaysa sa gifts, parang ganun. Tapos yun, rin ako, OC. Maayos ako sa gamit. Gusto ko talaga nakaayos yung gamit. Tapos, ayoko yung mga hindi ako komportable na yung mga gamit, gulo-gulo, yung halo-halo, tapos kitang-kita, gusto ko mas nakatago siya. Kaya alam niyo nung bata ako, di ba kapag ka-Christmas party, nakakatanggap tayo sa exchange gift, ang karaniwan na natatanggap natin, mga picture frame, di ba ganun? Pero kapag ang natanggap ko basket, yung mga organizer na ganun, gustong-gusto ko yun, tuwan-tuwa ako, masayang-masaya ako. Kasi nga naayos ko yung mga gamit ko. Bata pa lang ako, gusto ko yung mga pulbos or yung mga gamit ko ng pang-hygiene, naka-basket na yan, yung ganun. At tagal-tagal ko talaga sa kusina kasi kahit na hinugaan, bawa naghugas ako, kailangan, pupunasan ko pa yan, tapos ilalagay ko yan sa tamang lalagyan. Parang hindi pa ako tapos hanggat hindi ko nagagawa yun. Parang hindi enough na nahugasan ko na siya, na nakataob siya doon. Kailangan mailagay ko siya sa tamang lalagyan. Ano pa? Ito. Alam niyo naman na to. Malaki mata ko, guys. Siyempre, alam niyo yun, di ba? Nakikita naman, halata naman di ba? Namana ko yun sa tatay ko. Tsaka, mayroon akong contact lens kasi may grado yan. Graded yung contact lens ko kasi dati, clear lang talaga yung contact lens ko. Kaso, laging nawawala. Di ba kapag ikakabit mo, tapos natanggal siya, hindi ko na siya makita. Minsan nakikita ko sa salamin, tapos minsan natatapakan ko na pala. Kaya simula nun, lagi nang may color yung contact lens ko. Yun. Iwas wala. Iwas na mawala. Para maiwasang mawala. Yun. Kaya colored yung contact lens ko. Movies! Sa movies naman, mahilig ako sa movies at ang mga gusto kong movies, yung mga luma. Hanggang ngayon, alam niyo yung sa atin, di ba yung Cinema One, yung channel na yun, yung favorite ko yun. Kahit ulit-ulit, tapos mga luma na, yun yung mga gusto kong pinapanood. Hanggang ngayon, yun pa rin yung mga pinapanood ko dito sa Japan. Hindi yun mawawala sa everyday na. Halimbawa, nag-aayos ako, papasok ng trabaho, yun yung mga piniplay ko, yung mga pelikula nila Bossing, nila Babalu, yan yung mga masasaya ganun. Parang ang sarap-sarap nung, pag nanonood ako doon, parang ang sarap balikan. Yun, gusto ko yun. Tsaka naniniwala ako sa Diyos. Hindi man yun halata, hindi man alam ng maraming tao, pero meron akong deep relationship with God. Kaya, matatag ako. Kaya malakas ako dahil kay God. Yun, naniniwala ako doon. Most painful feeling, siguro yung may mawala. As in, yung may pumanaw. Yun, ayoko nun. Ang sakit nun. Yun yung parang pinakamasakit para sa akin. No? Lalo, yung namatay yung lolo ko, lola ko, tapos yung tito ko, pati yung mga dogs ko. Sa family namin, yun yung sila yung mga nawala na sobrang napakasakit pala. Yun, nung nawala sila dun ko na yung pala yung napakasakit pala. Masakit pa siya sa heartbreak, yung ganun pakiramdam na, naalala ko lang, limbawa, nasa broken family ako. Nung nagdesisyon na magkahiwalay yung parents ko, parang para sa akin, naging naging positive ako doon na parang okay lang, sige kung hindi kayo magkasundo. Kasi yung positive na naisip ko doon, ang mahalaga, nandito naman kayo. Para sa akin, okay lang, huwag natin ipilit, ganun. Basta andyan naman kayo Kasi, parang kung may wala, yun yung parang masakit, yun yung ayoko. Yun yung parang pinaka lowest point ng buhay ko. O siguro, tsak naman, lahat naman siguro ng tao. Yun, ayoko. Ang sakit mawalan. Ang sakit maiwan. Basta ang sakit. At parang hindi mawawala yun. Ang darating lang sa point na, syempre yun, makaka-move on naman ng tao. Mabubuhay pa rin ng tao. Siyempre, di ba nga, habang may buhay, may pag-asa, tuloy lang ang buhay, ganun-ganun. Pero, parang yung pain na yun, na pagka nawalan ka,
Hindi yun basta-basta mawawala. Parang matatanggal lang yun kapag dumating na yung panahon na mayayakap mo na yung tao na yun na nawala na. Yun. Kaya yun, sakit yun. Ayoko yun. Tapos ano ba, yung nalasing ako na hindi ko makakalimutan. Umihiga ako sa kalsada, tapos meron kaming tuta nun si George. Kinakagat-kagat niya yung paa ko, tapos inaano ko lang siya, ano ba George? Wag nga ganyan George! Ang sakit George! Ganyan, tapos nakahiga ako sa kalsada. Tapos nung umuwi akong lasing, ganito yun eh. Enactment daw. Pasok ako ng bahay, no? Lasing ako. Ganyan, lasing. Hi guys! Welcome back to my channel. Hindi pala. Hindi pa pala welcome back kasi isa pa lang pala tong video ko, no? Hindi kasi nalobat, kaya chinarge ko. So, yun na nga, continuation ng hindi ko makakalimutan na nalasing din ako. Galing ako nun sa, sa pulo, sa mga pinsan ko. Tapos, si mama din, nasa bahay siya. Pasok ako pinto, di ba? Sabi ko, pagbukas ko ng pinto, tinodo kong ganon. Tapos parang, ganon pa ako. Tapos si mama, nag-exercise pa yun. Nakaharap sa TV yun. Ganon yun. 1, 2, ganyan. Tapos, tumingin siya sa akin. Sabi niya, oh, saan ka galing? Anong oras na? Alam mo, sabi ko sa nanay ko, shh! Ganon ko lang siya, shh! Tapos wala na, pumasok na ako sa kwarto. Yun, hindi ko yun makalimutan kasi hindi pa tapos magsalita si mama. Sinabihan ko na siya ng, shh! Parang, tama na, huwag ka nang magsalita. Ganon. Ayan guys, nakakailan na ba ako? May 20 na ba? O lagpas na? Hindi ko na siguro ito titlean ng 20 facts about me. Siguro na lang, random facts about me. Kasi hindi ko na nabilang eh. Ang dami ko nang nachika. Kaya naman, i-end ko na itong video na to. So, sana, mag-like kayo, mag-subscribe, i-share nyo to, at subaybayan nyo pa yung mga susunod na contents ko dito sa channel ko na Icoli. At syempre, sa Team Ivan din, na nandun yung mga adventure namin ni Ivan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana, mag-suggest din kayo kung meron kayong mga gustong gawin kong videos o yung mga products dito sa Japan na gusto nyong gawan natin ng review or pakita sa inyo kung ano yung mga meron dito. Sabihin nyo lang, mag-comment lang kayo at gagawin natin yon. So, yun lang. So, don't forget to always choose kindness. Bye!